po sa ating lahat. Muli, tayo ay magpupuri sa ating Panginoon sa umagang ito. At nawa, adatnan tayo ng Panginoon na may kapayapaan. Napakahalaga na tayo magpuri sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan nito ay napapakita natin ang ating panititiwala at pananampalataya sa Kanya. The more we worship God, the more we tell to ourselves that we are in need of Him. Kaya sa umagang ito, muli, magpuri tayo ng may kasayahan sa ating mga labi. Ito ang pinakamaganda sa pagpupuri sapagkat hindi ito nakatingin sa sitwasyon natin ngayon, kundi nakatingin ito sa pangako ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, inanyayahan ko po ang lahat na ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magalak na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Kaya sa umagang ito, purihin natin siya. Ating awitin, Lord, we lift your name on high. Kaya kung magpuri at magpasalamat sa Panginoon na may kasayahan sa ating mga puso at ang ating nais ay upang siya'y palaguran at maibigay ang kaluwalhatian sa Kanya. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong salita, nalikha ang kalangitan. Sa umagang ito, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa inyo sa bigay niyong kalakasan muli sa bawat isa sa amin na iniwas kami sa anumang karamdaman, Panginoon. At patuloy kami magtitiwala sa inyo sa umagang ito at balik sa iyo ang kapurihan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang magandang umaga na muli pinigyan mo kami ng pagkakataon na purihin ka, pasalamatan ka, hindi lamang ng aming mga salita, kundi ng aming mga puso, pinupuri ka namin, sinasamba. Sa umagang ito,
Samahan niyo kami sa aming mga pagpupuri sa inyo. Bigyan mo kami ng puso na tunay na maging masaya sa kabila ng anumang sitwasyon ng aming mga buhay. Tataas namin ang aming kamay at magpupuri kami sa isang buhay na Diyos at makapangyarihang Diyos. Lord, sa umagang ito, muli, ang kapurihan ay sa iyo lamang. Ang kadakilaan ay sa iyo lamang. Lumalapit kami hindi sa aming kalakasan, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa amin. Tunay nga, ikaw ang magpapurihan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang tagapagligtas. Amen. Amen. Sa umagang ito, muli tayo magpuri sa Panginoon. Salamatan natin siya. Ating awitin, Because He Lives. Because He lives. Because He lives. And life is worth a living just because He lives. Pray natin siya, kapatid. Pasalamatan natin. Ang ating Diyos ay buhay. Ang ating Panginoong Jesus ay buhay. Sa umaga, purihin natin siya. Sa umaga ito na may kagalakan sa ating puso at makinig tayo sa kanyang salita na nagbibigay buhay. Amen. Binabati ko po ang lahat ng mga nasa tahanan ngayon. Ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ay sumaating lahat. At sa umaga ito, patuloy tayo sa pagpupuri sa Panginoon at alam natin lahat na tayo ay nasa kanya-kanyang tahanan. Binabati ko ang lahat na naway datnan kayo ng mensahe na to na may kapayapaan sa ating puso. Sa umagang ito, hindi lang tayo magpupuri sa Panginoon, kundi tayo makikinig sa Kanyang salita. Kaya nga, sa bawat sandali ng ating buhay ngayon dapat tayo makita natin ang ating puso na lalo pa tayong magsumikap, lalo pa tayong mag-alab na maglingkod sa Panginoon, sapagkat nakikita natin ng pagdating niya ay nalalapit na. Sa nakaraang linggo, ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa finished work of Christ in the cross. Hindi lingid sa inyong kaalaman na tayo ngayon ay nasa linggo, kumbaga na pinagdiriwang natin ng pagkamatay ng ating Panginoon Hesus at muling pagkabuhay. Kaya naman, nung nakaraan, tinapik natin ay kung ano yung pananampalataya. Kasi ito yung alam nyo, ito yung pinaka buod ng lahat. Na kaya ang salita ng Diyos ay pinapangaral, kaya ang salita ng Diyos ay naririto, ay upang tayo magtiwala sa Kanya. Pinaliwanag nung nakarang linggo na kung ano ba ang dahilan ng ating pananampalataya. Ngayon naman, sa umagang ito, ang ating paksa ngayon na pag-uusapan ay tungkol sa pagkabuhay na magbuli ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, yung inawit natin kanina, because He lives. Ang kadahilanan kung bakit tayo nagtitiwala at patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ang ating pananampalataya ay natagpuan sa Panginoong Diyos na buhay. Nawa, kung naririnig natin ang Ebanghelyo ng nakaraan, ay ito'y tungkol sa kanyang kamatayan. Ngunit kulang ang Ebanghelyo kung ito'y hindi natin maunawaan na siya'y nabuhay, siya'y namatay sa ating kasalanan, at siya'y nabuhay na magbuli. Upang ang lahat ng nananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na pag-asa. Kaya ang nakaraang linggo, tinalakay natin kung ano yung pananampalataya. Sinabi natin na ito, ang pananampalataya ay ang pagtitiwala mo sa Panginoong Hesus, personal. Kaya nga sa umagang ito, ngayon tatalakayan natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang kanyang pagkabuhay muli. Ang title ng message sa pag-uusapan natin sa umagang ito is Because He Lives. Sapagkat siya'y buhay. At ang ating talata na babasahin ay matatagpuan sa 1 Peter. Tayo po'y makibuklat kung alam po natin na tayo may kanya-kanyang sariling Biblia, salita ng Diyos. Tayo makisama at makibuklat sa 1 Peter 3 verse 6.
First Peter 1, First Peter 1:3-6. Sinasabi nito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ay nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanan ng walang kapintasan at di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan nakalaan sa inyo sa langit. Tayo po manalangin sandali at pasalamatan natin ang ating Panginoon at gabayan tayo sa umagang ito. Nabigyan ng pag-asa ang ating mga puso. Tunay tayong tiwala lamang sa Panginoon. Ang banal makapangyarihan sa lahat, tunay nga lumalapit kami sa pamamagitan ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Buhay at kalakasan sa umagang ito. Ito'y gagamitin namin, Panginoon, upang lumapit sa iyo. Hindi sa aming kakayanan, kundi sa ginawa ng aming Panginoon Jesus, lumalapit kami sa iyo. Pakabanalin mo ang umagang ito. Mga Panginoon, ang marinig namin yung saya, magbigay sa amin ng pag-asa. Magbigay sa amin ng pananampalataya na lalo pang tumibay sa pagkakaalam ng salita. Purihin ka sa umagang ito. Tulungan niyo kami. Ito ang aming panalangin na iisa lamang ang aming tinataas, ang aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen? Ngayon, pag-uusapan natin ang kanyang huling pagkabuhay. Sabi nga, the knowledge that he truly lives will change everything. Alam niyo mga kapatid, familiar kayo sa salita ng Panginoon, sa gospel ng ating Panginoon, na ang bawat apostol ay nanampalataya. Ngunit nung nangyari na ang ating Panginoong Jesus ay namatay, lahat ay nasigla ng tao. Bagamat sinabi na ng ating Panginoong Jesus nung una na siya'y mamamatay at muli siyang mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Ang realidad kasi ang pinag-uusapan. Noong time ng mga apostol, bagamat pinangako ng ating Panginoong Jesus na siya'y mabuhay muli, ang realidad ay tinignan nila, natakot sila. Subalit ang pag-asa ay muling nabuhay nang nakita nila na ang libingan, sabi nga, open grave, wala na ang nakalimutan, wala na ang Panginoon Jesus. Ang ibig sabihin lamang siya'y nabuhay na magmuli. Mga kapatid, nawa maunawaan natin na ang ating pananampalataya ay ang ating pagtitiwala sa Panginoong Jesus. Unang-una nung nakarang linggo, dapat nakabase lamang sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, kung ito'y nakakabase sa Panginoong Jesus, ito ay alam natin ang pananampalataya natin ay totoo sapagkat ang Panginoon siya ay muling nabuhay. Because He lived. Sabi nga, He lived with full obedience even in the cross. At after 3 days, hindi pa kayo. Alam nyo mga kapatid, ang tunay na kapangyarihan sa ating pananampalataya ay hindi lamang natatagpuan sa ginawa ng ating Panginoon Jesus sa cross, kundi natatagpuan nung siya'y nabuhay na muli sa mga patay. So ang ating pagtitiwala, bagamat tayo'y nabayaran na ang ating kasalanan sa ginawa ng ating Panginoon Jesus, ang pinaka nakapagpasaya sa ating lahat ay ang katotohanan siya'y buhay. Siya'y buhay. So ngayon, ang unang point sa umagang ito, kapag siya'y buhay, meron tayong katiyakan sa ating pananampalataya. Sabi nga, point number 1, we have full assurance of our faith because He lives. Alam niyo, ang pananampalataya, sinusubok sa panahon ngayon sa mga bagay-bagay na nangyayari, negative na nangyayari. Pero kung ang katotohanan na siya'y buhay, ang pagtitiwala natin ay matibay. Kaya maunawaan natin mga kapatid, sa biblical meaning ng pananampalataya ay matatagpuan natin sa Hebrews 11:1. Hebrews 11:1. Unawaan natin mga kapatid, unawaan natin ang paksa sa umagang ito. We have full assurance. Ibig sabihin, kung ang pananampalataya ay pananampalataya, dapat sigurado tayo na ito'y totoo. Sinasabi sa Hebrews 11:1,
Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita at kinalugdan ng Diyos ang mga taong nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, kung tayo may pananampalataya, ang pagtitiwala natin ay nagtitiwala tayo ng ang ating mga nagtitiwala tayong mangyayari ang ating inaasahan. So, ibig sabihin, ang pananampalataya natin ay nadadagdagan ng nagtitiwala tayo na sigurado ang ating inaasahan. Alam mo ba, natagpuan ng pananampalataya natin ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon ay kitang-kita kahit ang history. Alam mo, sa lahat ng mga leaders ng churches sa buong mundo, lahat yun patay. Ngunit ang ating Panginoong Hesus na leader ng ating pananampalataya ay buhay. So, magpapakita lamang nito na anumang relihiyon sa balat ng lupa, ang lahat ng mga lahat ng mga naging founder ng mga relihiyon, lahat ay patay. Ngunit ang ating pananampalataya, which is founded by Christ, kung siya'y buhay, ang ating pagtitiwala ay sure, sigurado. Ngayon may mga tanong. Minsan nasa Qatar ako noon. Tinanong ako ng amo ko na Muslim. Sabi niya, hindi ko kayo maunawaan kayong mga Kristiyano. Masaya kayo na yung tagapagligtas nyo ay namatay? At meron pa siyang tanong na nakapagbigay sa akin ng katanungan din. Nung sinabi niya, paano kayo naligtas ng isang tao na namatay sa krus? Diba? Ito ang katanungan, paano tayo naligtas sa isang tao na namatay sa krus? Ulitin ko, siya bagamat siya'y tao, siya'y Diyos na nagkatawang tao. Paano tayo naligtas? Sinasabi, kaya tayo naligtas sapagkat siya'y nabuhay na muli. Siya'y nabuhay na muli sa mga patay. So ang ibig sabihin, ang pinaka-foundation ng ating pananampalataya sapagkat siya'y nabuhay. Pero ang nakakalungkot sa panahon ngayon, pag sinabing Christian, ang mas parang mas natataas na okasyon bilang Christian ay Pasko. Hindi ako against sa Kapaskuhan, sa pag-alala ng pagkasilang ng ating Panginoon. Ngunit ang dapat nating pinakakabunyi, ang dapat nating ang ating puso ay naging masaya sapagkat siya'y nabuhay muli mula sa mga patay. Alam nyo, sabi ko nga kanina, ang kaalaman na siya'y buhay ay makapagbabago sa lahat. Unawain natin mga kapatid, ang pagkakaiba lamang ng nananampalataya sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos at sinasabing atheist na hindi naniniwala na may Diyos. Ang pagkakaiba lamang natin sa kanila, nagtitiwala tayo na tayo naligtas ng Diyos na buhay. So, ibig sabihin, kung tayo ay naligtas ng Diyos na buhay, ibig sabihin, malaki ang impact nito sa ating buhay ngayon. Dapat, ang pag-asa natin, hindi sa mga bagay na nangyayari ngayon, kundi ang pag-asa natin na ang ating tagapagligtas ay buhay. He rose from the dead. Yun ang dapat ang pag-asa na meron tayo, mga kapatid. Ngayon, ang pag-asa ng ating pananampalataya ay nagtagpuan ng ating Panginoon Jesus ay nabuhay na muli. Alam mo kapatid, hindi mapaghindihan ng history ng ating Panginoon Jesus ay nabuhay na muli sa mga patay. Ito ang pinaka-basis ng Christian faith. Na kaya tayo nagtitiwala sa Panginoon Jesus ay merong ebidensya. Nagpakita siya sa 400 tao, eyewitness. Kaya naman, pansinin niyo mga kapatid, bagamat ang Kristyanismo ay batbat ng mga persecution, pagpatay sa kanila noong unang panahon, ay ang kanilang pananampalataya ay hindi nanghihina. Masaya silang inaalay nila ang kanilang buhay sapagkat ang kanilang pinapananampalatayanan ay Diyos na buhay. Kaya nawa maunawaan natin, kung naligtas tayo
na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na sininisan ng ating kasalanan, mas lalo pa tayong maliligtas ngayon. Sapagkat alam natin ang ating Panginoong Hesus, siya'y nabuhay muli sa mga patay. Ito ay magbibigay sa atin ng assurance. Sigurado ang ating pananampalataya. Kumbaga ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay resibo ng transaction. Sinabi niya sa cross, it is finished. Nung namatay siya sa cross, ito'y katapusan. Sabi niya, natapos na, nabayaran na. Ang kanyang pagbuhay muli mula sa mga patay ay ito'y nagbigay daan na dapat tayo magtiwala sa kanya. Pangalawang puntos, mga kapatid. Second is the way we live because He lives. Nung nakaraan pag-usapan natin na ang ating buhay ba ay isang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pananampalataya ay buhay. Sabi nga, if He live, ngayon dapat tayo nabubuhay dahil sa Kanya. Ngayon kung iisipin natin kanina, basahin ulit natin 1 Peter 1:3. Ang katunayan kung bakit masaya ang isang Kristiyano ay sa kadahilanan, sinasabi rito, purihin nawa natin ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Hesus, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ibig sabihin, we are born again because of the resurrection of our Lord Jesus. So, ibig sabihin, itong pagkabuhay muli, itong born again, ay hindi lamang ito salita. Hindi lamang ito cliche. Hindi lamang ito yung kailangan kong umanib sa church na born again para ako maging mga kapatid. Na itong pagtitiwala mo sa Panginoong Hesus, sa pagkabuhay na magmuli niya, ay nakapagbigay ba sa iyo ng bagong buhay? Maunawaan natin sa umagang ito na napakahalaga. Sabi nga, He give us a new life to live. Reverse, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay reverse. Kung naalala natin, kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kung gusto niyo maging mayaman, dapat kayo makapagbigay. Sapagkat kapag sinong napagbigay, ay mas marami pa. Ibig sabihin, kung gusto niyo mataas, dapat kayo magpakababa. Ang message ng Kristyanismo, mga kapatid, ay against sa mundo. Sinasabi ng ating Panginoon, kung sino man gusto maging leader, dapat siya'y maging servant of all. Kung sino gustong maging mayaman, ay siya'y maging mapagbigay. Ngayon, kung sinong gustong mabuhay siya, dapat ay mamatay. Maunawaan natin, kapatid. Kaya may term na born again, sapagkat tayo patay. Dating patay. Muling nabuhay. Kaya nga, ang kamatayan ay simula ng pagkabuhay. Ang dahilan kung bakit tayo nabuhay muli, sapagkat tayo patay sa kasalanan. Ang lahat ay natagpuan na naging masuwayin sa lahat ng kautusan. Ngunit subalit kung nagsimula tayo magtiwala sa Panginoong Hesus at pinampalatayanan natin sa ating puso na ang kanyang ginawa sa cross ay naging dahilan ng kapatawaran ng ating kasalanan at ang kanyang pagkabuhay na magmuli ay naging dahilan kung bakit tayo namumuhay na may pagsunod sa Kanya. Ngayon, mga kapatid, maunawaan natin, para malaman mo na ang Diyos ay buhay, dapat buhay mo na to sa iyong buhay. Mga kapatid, ang katotohanan, mga kapatid, bagamat ang mundong ito ay nagtitiwala sa Diyos, iniisip ng mundong ito ng Diyos ay patay. Sapagkat hindi nakikita sa buhay ng bawat isa. Maunawaan natin na ang message ng Christian faith is surrender yourself to God. Ngayon, paano natin magagawa ito? Paano ang message ng resurrection ay makapagbigay sa atin ng bagong buhay? Maunawaan natin na hindi ito yung tipong yung tipong cliche, yung tipong kasabihan lamang. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus, Nicodemus, kailangan mo na ipanganak na muli. Kailangan natin ipanganak muli. Upang ang pagiging Kristiyano ay hindi ito ang Kristiyano na pipilitan lamang tayo sumunod.
Sumusunod ako dahil gusto ko na ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nung sa simula ko magtiwala sa Panginoong Hesus, naramdaman ko ang kasayahan nung nagmula sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na magmuli. Kaya dapat itong ating puso ay nakakaranas ng kasiyahan ngayon. Dapat itong puso natin ay nakakaranas ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Dapat ang ating puso at ang ating buhay ay nakakaranas ng unti-unting nababago. Sapagkat kung wala ang mga bagay na ito, hindi natin naunawaan ang message na siya'y nabuhay muli. Sapagkat kung siya'y nabuhay muli, ang lahat na nagtitiwala sa Kanya, pagkamat tayo patay, tayo muling mabubuhay. Saan ba natin ito makikita, mga kapatid? Ito ang pinag-uusapan ay ang backup verse nito ay sa Romans 6. Romans verse 6. Diba maunawaan natin, mga kapatid, ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dito sa Romans, Romans 6, 5 hanggang 8. Sinasabi dito, Romans 6, 5 hanggang 8. Amen. Romans 6, sa 5 pala ako natin. 5 hanggang 8. Ito. Sapagkat kung nakiisa tayo sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang pagkasalanang katawan nang hindi tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Kung namatay tayong kasama niya, alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa kanyang kasalanan. Nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. So ibig sabihin, mga kapatid, ang sinasabi sa Romans 6, kung tayo naniniwala na siya ang kanyang kamatayan ay naging dahilan kung bakit tayo napatawad ng Ama. Kung tayo naniniwala na nampalataya tayo sa puso natin na ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa cross ay sapat na upang tayo mapatawad. Nung siya'y nabuhay na muli, tayo rin naman nabuhay kasama niya. So, ibig sabihin nito, kaya tayo na sinabi natin kanina, ang kasalanan na dati umaalipin sa atin ay wala ng kapangyarihan sa atin. Diba ito yung tinatawag sa salita na born again? Ikaw ay nabuhay muli. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, bumuhay sa Panginoong Hesus. Ganun din naman ang mangyayari sa tao na nagtitiwala sa Kanya. Isa pang verse, mga kapatid, sa Romans 8:10-13. Sinasabi rito, ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Yesu Kristo, ang Diyos din yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawan, mamamatay sa mamamagitan ng kanyang espiritu na nananahan sa inyo. So ang ibig sabihin, ang banal na Santong Espiritu na ang hindi dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay, ay magiging dahilan nito. So sino mang nagtitiwala sa Kanya, siya din naman ay mabubuhay na kasama ni Kristo. So ibig sabihin, ang paniniwala natin, born again, ay may realidad. Kung tunay tayo nagtitiwala na ang Panginoong Hesus, ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ay sapat na. At ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus ay naging dahilan na tayo nabuhay na muli. So, ibig sabihin, ito'y kontra sa realidad na ang born again is para bang alam niyo mga kapatid, ang church ngayon ay parang sinasabi improvement of moral behavior na lamang. Wala nang pinagkaiba sa psychologists.
na nag-aaral ang mga Kristiyano upang ang buhay ay bumuti. Mga kapatid, nawa maunawaan natin na ang relihiyong Kristyanismo ay supernatural. Na may something na nabuhay sa puso natin nung tayo nagtiwala. Nawa maunawaan na yung sinasabi ko. Na ang sinasabing born again na pinapamarali ko ay hindi lamang ito sinasabi ko, kundi nangyayari sa buhay ko. Ito yung sinasabi ng Apostol Paul, kung kayo'y naniniwala na siya'y namatay sa inyong mga kasalanan, kayo rin naman ay mabubuhay sapagkat kung siya'y nabuhay, dapat kasama ka tayong nabuhay na muli. Maunawaan natin, to live is to die to self and to be alive to God. Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin na sinasabi ni Apostol Paul sa Galatians 2:20, to live. Sabi nga, I am crucified with Christ. Ako'y namatay kasama ng Panginoon Hesus. Ito yung sinonimo mga kapatid ng sinasabing nawa sa i-interpret natin sa salita ng Diyos, nawa tinitingnan natin ang sense na ang spiritual being mo ay kasamang namatay. Hindi ko sinabi, hindi natin i-interpret ang Word of God na tayo mismo namatay physically. Ang ating kakasalanang, kumbaga itong ating puso na makasalanan, nung tayo nagtiwala sa Panginoong Hesus, nung siya'y nabuhay na muli, nagkaroon ito ng bagong buhay. Nawa maunawaan natin mga kapatid na ang pananampalataya ay higit pa sa ating dapat nalalaman. Na ang pananampalataya hindi mo may explain ng word. Para itong love. Kahit napakagaling mo defining the terms, hindi mo maunawaan ang tunay na pag-ibig kung hindi mo ito naramdaman. Ganun din naman sa pagiging Kristiyano. Kahit napakagaling mo sa salita ng Diyos, from Genesis to Revelation, kaya mong i-interpret. Hindi ito dahil sa nalalaman mo, kundi ito ay dahil nararanasan mo sa iyong buhay. Masaya ka sa kabilahan ng mga sitwasyong ganito. Nagpupuri ka sa Panginoong Hesus kahit wala ka nang makain, kasi alam mo, tumigil ka sa pagtatrabaho dahil sa lockdown. Pero hindi kailanman, hindi tayo pinabayaan ng Panginoong Hesus. Tayo pa rito, malalakas. Nagrereklamo pa nga yung iba, nananaba dahil sa lockdown. Ganun din tayo mga kapatid. Kung tayo mag-alala, hindi tayo pababayaan. Kung ang pananampalataya natin ay nakikita natin ang sarili natin na magiging masaya sa kabila ng paghihirap ng lahat, na nagpupuri ka sa Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa kapaligiran. Di ba ito ang ibig sabihin ng pagiging born again? Nawa maunawaan natin. Ang hirap i-explain sa salita. Si Apostol Paul gumamit ng ilustrasyon. Pero pinaparating ni Apostol Paul na higit pa doon sa salita. Dapat nararanasan natin ang pagbabago. Sapagkat ang pagbabago ay hindi nagmula sa atin. Sa psychology, ang moral behavior, para maging mabuting tao ang iyong anak, kailangan alam nyo, ang pag-aaral ng psychology, sumasama ang tao kapag ang kanyang kinabibilangan, kanyang kinalakihan ay masasama. Ngunit sa salita ng Diyos, unawaan natin. Kaya masama ang tao sapagkat ang puso niya ay masama. Kaya mga palit na unawaan natin sa nawain ko, na ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus ay dapat magbunga ng pagbabagong nasa puso. Alam mo mga kapatid, maaari tayong magbago. Pakita natin sa lahat na kagaya ng mga Pariseo, hindi kinukondem ng Panginoong Hesus ang kabanalang panlabas ng mga Pariseo. Sinasabi niya sa kanyang salita, kung ang inyong katwiran ay hindi malampasan ang katwiran ng mga Pariseo, dapat malampasan natin. Sabihin, umiiwas sa kanila sila sa kasalanan dahil sa external holiness. Pero tayo, internal holiness ang meron tayo. So, ibig sabihin mga kapatid, because He lived,
we live. We live not only for the Word, we live for Him. Kaya mga kapatid, yung mga makasalanang tao, ito ang buhay. Paisisi, kabanjing-banjing lang, maraming mga transaksyon na illegal, at sumasaya at sumasagana siya, at sasabihin niya ito ang buhay, hindi mga kapatid. Sinasabi niya sa salita ng Diyos, ito ang buhay. Dapat tayong mamatay na kasama ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pagtitiwala natin at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay muli, tayo na buhay na kasama niya. Ang message ng resurrection, the message of He is risen, ang message na siya nabuhay muli, ay upang ang ating puso ay mabuhay na kasama niya. Maramdaman natin, hindi lamang outside religious affection, kundi in our heart, buhay na sa atin ang sinasabi ng unang kantusan ng ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso. Sapagkat binigyan ka na ng bagong puso, nagsimulang magtiwala ka sa Kanya. Maunawaan natin ang katotohanan ito. Kaya nga sinasabi niya sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live not I. Hindi na ako ang nabubuhay. Alam mo kung bakit sinabi ng ating ni Apostle Paul na hindi na siya ang nabubuhay? Sapagkat ang banal na Santong Espiritu na ang nabubuhay sa kanyang puso. Hindi ibig sabihin na hindi naging masunuri ng si Apostle Paul. So, ibig sabihin, ang kanyang buhay is governed by Holy Spirit. Kaya nga sinasabi nga sa Romans, kung unawain natin ang sinasabi na kapag mag-asik tayo sa ating laman, sundin natin ang kasalanan, magpatuloy tayo sa kasalanan, ang pagpapatuloy nito ay kamatayan. Ngunit mabubuhay tayo kung sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu pinapatay natin ang gawa ng laman. So ibig sabihin mga kapatid, ang pagbabagong muli, bagamat ito ay sinatawag na hindi mapaliwanag na pangyayari. Ito ay spiritual. Nangangailangan din ito ng pag-iwas natin sa kasalanan. Kung ang ating pagiging relihiyoso sa panahon ngayon ay hindi nagtuturo sa atin na mamuhay ng kabanalan, wala din tayong claim na tayo ay tunay na mananampalataya. Ang maunawaan natin. Sa pangatlong puntos, hindi nakalas, because He lives, we have a living hope. Sapagkat siya'y nabuhay muli, ang ating pag-asa ay buhay. We have the living hope. Kung tutuloy natin sa pagbabasa kanina sa 1 Peter, unawaan natin na hindi tayo lumalayo sa ating una lang nating binasa. Sinasabi sa 1 Peter 1 verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo sinilang sa isang panibagong buhay. Ito yung kanina sinasabi ko. Sinilang tayo sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng alin? Sa pagkabuhay ni Kristo. Ang bagong buhay na iyan, itong nararanasan natin, pagbabago, ay nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Itong nararanasan natin na pagbabago sa ating puso ay nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa. Kaya sinabi ko kanina, kung ang iyong buhay ay pasama ng pasama, nang ikaw ay nagsimulang manampalataya, wala kang pag-asa na makiklaim na ikaw ay magliligtas sa panahon ng pag-uong. Naalala niyo sinabi ng ating Panginoon Hesus. May nagmalaki sa Kanya. Hindi bagat kami nakapanghula sa iyong pangalan? Hindi bagat kami nakapagpagaling sa iyong pangalan? Nasabi ng ating Panginoon Hesus, umayos kayo. Hindi ko kayo kilala. Kayong manggagawa ng katalampasanan. Ang hirap magtagalog na malalim. Ang pinaka-point nito mga kapatid, bagamat tinatawag nila ang Diyos, ang Panginoong Hesus, na Panginoon, hindi nakikita sa kanyang buhay ang tunay na ibig sabihin ng Panginoon. Unawaan natin mga kapatid. Ito'y magbigay sa atin ng kasiyahan at ito'y magbigay din sa atin ng takot, ang message of hope.
is magiging hope lamang kung ang itong sinasabi ko ay buhay sa puso ninyo, magalak tayo. Kaya nga kanina habang tayo nagpupuri, nagagalak tayo sa kabila ng mga sitwasyon nito. Kung totoo sa buhay mo na nagagalak ka, masaya ka dapat ngayon. Ikaw dapat ang pinakamasaya. Sapagkat ang iyong pag-asa ay buhay. Sapagkat nakikita ito sa iyong buhay. Kaya mas yung living hope na tinatawag, ano ba yung hope natin as a Christian? Sinasabi na Apostle Paul, nakalimutan kong ilagay yung verse, na kung ang pananampalataya natin ay nasa mundong ito, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Kaya nga I condemn strictly. Lagi kong sinasabi sa message na ang gospel, prosperity gospel ay hindi gospel. Ang church na nagmamarali ng siya ay nakakapagpagaling at laging na sinasabi na ang pastor, ang kailang apostol ay nakapagpapagaling, hindi talaga gospel. Sapagkat ang hope nila sa pananampalataya ay para lamang sa physical wellness. Ngunit ang living hope na sinasabi ng ni Apostle Peter dito, sa 4, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Yun ang mga kapatid. Our faith focus on the person of Christ. Una. Our faith give us assurance because when He rose from the dead, we also obtain newness of life. Nung siya'y nabuhay, nung muli sa mga patay, nagkaroon din tayo ng buhay, bagong buhay, kasama ng ating Panginoon. Nang sa ganun, ang ating pag-asa ay buhay na pag-asa. Alam mo kapatid, pag sinabing, alam mo, bata, halika, ang galing mo sa basketball, ang galing mo mag-shoot, meron kang pag-asa na maging magaling na basketball player. Nawawaan natin. Kaya sinabi ng isang tao kung ang isang batang maliit ay meron siyang pag-asa na umasenso at maging sikat sa pamamagitan ng pagbabasketball, ay nakikita niya na meron itong kahusayan sa paglaro ng basketball. Ganun din naman sa pagiging Kristiyano, mga kapatid. Paano mo masasabi na ikaw pupunta, ang pag-asa mo pupunta sa langit, kung ang iyong gawa ay kabaliktaran ng iyong mga salita? Hindi niyo ako ma-misinterpret. Hindi ako nagtuturo ng sinless perfection. Sapagkat kung itutuloy natin ang pag-asang ito, basahin natin sa Philippians 3:20, dito tayo magtatapos, mga kapatid. Maunawaan natin na ang ating pag-asa ay dapat makasentro. Philippians 3:20, sinasabi rito, amen, sa kabilang dako, ang langit, ang tunay nating bayan. Mula ro'y hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. So, ibig sabihin, ang pag-asa natin ay ang pag-asa natin na one day, mararanasan natin ang pangako ng Panginoon Jesus sa langit. Minsan nga may nagsabi sa akin, bro, ang langit naman talaga hindi doon sa langit. Ang langit dito sa lupa. Tama po yung mga kapatid. Sa Revelation, sinasabi, ang New Jerusalem, ang langit, ang dwelling place ng mga believer, mga saint, ay bababa mula sa langit. Ngunit ang biblical description ng langit, heaven is not heaven because of street of gold. Heaven is not heaven because of all the things we have in heaven. Heaven is heaven because of God. So, ibig sabihin, kung nasaan ang presensya ng Panginoong Jesus, yun ang langit. Maunawaan natin, mga kapatid, na hindi tayo nag-aasam ng langit sapagkat gusto lang natin makalakad sa streets of gold, makikita ng gates of burning. Ang nais natin makita at makasama ang mismong Panginoon. Kaya nga sinasabi, baliktad nga pagkasabi rito. Kaya nga nakita ko na ang pag-asa natin sa langit ay napakasigurado. Sapagkat ang verse ni Apostle Paul,
ang paghihintay. Pansinin natin sa pagkabasa natin sa 3:20, sinasabi rito, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Sinasabi ng ating ni Apostle Paul, na ang langit ang tunay nating bayan. Tapos sinabi niya, mula roon, hinihintay natin na may pananabik ang Panginoon Jesus. So ibig sabihin, bagamat tayo nabubuhay dito sa mundo, alam natin na sigurado tayo na doon. Kaya nga, binaliktad niya, para bang tayo na nasa langit, hinihintay natin mula doon ang Panginoon Jesus. Nawa nagets natin ang point. Mga kapatid. Na sigurado na tayo. Ang paghihintay natin, Panginoon Jesus, na para bang na tayo nasa langit na, hinihintay na lamang natin ang pagbabalik niya. Maunawaan natin. Kaya sinabi ko kanina, hindi tayo dapat magturo ng sinless perfection. Kasi nung pagdating ng ating Panginoon Jesus, kung tutuloy natin, sa pagdating ng araw na yun, babaguhin niya ang ating katawang lupa. At gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit siya sa pagsuko ng lahat ng bagay. Ang hope ng bawat Kristiyano ay muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Bakit natin kailangan ang muling pagbabalik natin? Kasi ang pangako niya, babaguhin niya ang makasalanang katawang ito. Ang katawan ng hihina, ang katawan na subject sa kamatayan, babaguhin niya, bibigyan niya ng tayong katawan na hindi na mamamatay. At bibigyan niya tayo ng puso na hindi na talaga magkakasala. Perfect. Sa ngayon, nakakaranas tayo ng, bagamat tayo'y mga believer, we tends to, nagkakasala pa rin tayo. Pero ang katotohanan, hindi na tayo nakatingin sa ating kasalanan. Nakatingin na tayo sa Panginoon Jesus. Bakit ko sinasabi na ganun? Sapagkat ang ating justification, when we believe, will also subject for sanctification. Ibig sabihin, kung tayo nananampalataya na tayo pinawalang sala, nananampalataya din tayo na tayo ay binabago niya araw-araw. Progress. By knowing Him by faith, makikilala natin na tayo nagiging banal na kagaya niya. Nawa, maunawaan natin mga kapatid. Yun lamang, ito ang uling puntos na ang ating pag-asa ay buhay sapagat siya ay buhay. So, ibig sabihin, ang pag-asa natin kaya buhay sapagkat nakikita natin sa ating puso ang pagbabago. Nawa, wag tayo datnan ng mensahe na ito na tayo nga ay nagbago ang worse. Nawa, saliksikin natin ang puso nang simulan tayo mananampalataya sa Panginoon. Tayo ba'y tunay talaga na nabago ng ang ating puso? Hindi ko sinasabi hindi na dapat tayo nagkakasala. Sinasabi ko na itong aking puso na dating gustong-gusto sa mundo, ay unti-unting nababago at ang ginugusto na ay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto natin makita ang pagbabago, kaya sinasabi ko nung nakaraang picture, nagsisimula ang pagbabago sa ating buhay. Ngunit kung tayo nagsasabing nananampalataya tayo, ngunit kabaliktaran nito ng buhay natin, ito yung sinasabi ng pag-asa natin na hindi natagpuan. Kaya nga po, pag tinuloy natin ang Hebrews 11, makikita natin by faith, si Abraham, lahat ng mga patriarch, lahat ng mga ay namatay, na hindi nakamtan ng pag-asang ito, ganun din naman. Kasi ang pag-asa nila ay ang lupain na hindi lupain dito, kundi lupain na tinatag ng Diyos. Kaya nga nang sa ganun, huwag na tayo enough na sabihin, if we are in Christ, we should seek the things from above. Maunawaan natin mga kapatid. So, nakita natin, we eagerly wait. Ang pananampalataya ay naghihintay eagerly ito. Ito yung hindi naghihintay, baka sakali siyang dumating, sigurado ang kanyang pagdating, kaya tayo naghihintay na may pananabik. Matagpuan natin ang ating sarili na kapag nakikita natin ang mga bagay-bagay na nagiging worse sa sitwasyon ngayon. At sinabi ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik ay mangyayari ang mga ganito. Imbis na tayo ay makaranas ng lungkot at taranas tayo ng kagalakan sapagkat alam natin na muli siyang babalik. Nawa hindi tayo Christian na datnan ng mensahe pag sinabi muli siyang babalik, hindi tayo ready. Nawa ready tayo. In heart, our mind, our soul. Subject dapat ito sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagbabasa at patuloy na pagtataas ng pangalan niya
Ulitin ko yung mga points kanina. Because He lived, we have full assurance of our faith. Sigurado tayo sa pananampalataya natin kasi siya'y nabuhay. Because He lived, the second is, the way we live because He lived. Kung paano natin binubuhay ang ating buhay sa katotohanan siya ay buhay. At ang pangatlo, we have a living hope. Buhay ang ating pag-asa because He lived. Nawa sa umagang ito, sa bisa ng salita ng Diyos, tingnan na natin, huwag na tayong padaya. So, sa umagang ito, kung tayo tunay na nagsasaliksik ng salita ng Diyos, hindi lamang tayo matagpuan na nakikinig sa salita ng Diyos, dapat natin binabasa ang salita ng Diyos. Sapagkat kapag binabasa mo ang salita ng Diyos at sa puso mo, pinanampalatayaan mo, meron mang magsabi na hihiwalay, meron mang mga ngaral na magsabi na hindi in line sa salita ng Diyos, hindi na tayo. Hindi na dapat natin siyang paniwalaan. To guard our faith is to have a full knowledge of God. To have a full knowledge of God, we have to seek God. How to seek God is we have to seek God in the person of Christ. Kilala natin ating Panginoon Jesus. At malaman natin ang kanyang pagkabuhay ay hindi lamang ito yung para bang kada Easter Sunday lang sineselebrate. Ang kanyang pagkabuhay ay araw-araw nating nararanasan. Sapagkat ang kanyang pagkabuhay na yung dahilan kung bakit tayo muling nabuhay. Bakit tayo tunay na nagbago. Nawa maunawa natin sa umagang ito, nawa dinatnan tayo lahat ng isa ng Panginoong Jesus. Ng ating pananampalataya ay sigurado sapagkat siya ay buhay. Na ang ating puso, ang ating buhay ay dapat nating ibuhay sapagkat siya ay buhay. Na ang ating pag-asa ay buhay. Sigurado na tayo sapagkat siya ay buhay. God bless mga kapatid sa umaga ito. Bago tayo magtapos, tayo manalangin. Nawa ang salita ng Diyos ay napagbigay sa atin ng lakas ng loob. Napagbigay sa atin ng, alam niyo yung courage, nagkapagbigay sa atin ng tunay na righteous affection before God. Na hindi lamang dapat tayo maging righteous outside, but inside. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso na binago ng Panginoon. Kapag ang puso mo ay binago na ng Panginoon, mapakikita na unti-unti sa buhay mo. Na hindi ka lamang sumusunod dahil gusto mong maging masunurin. Sumusunod ka na kasi mahal mo ang Panginoon na unang nagmahal sa'yo. Nalangin tayo mga kapatid, amang banal, makapangyarihan sa lahat, tunay nga, maraming salamat sa iyong salita sa umagang ito. Na ang pinakadahilan kung bakit ka nabuhay upang mapakilala sa aming puso na ang aming pananampalataya ay totoo. Na baka magbigay sa aming puso na sa anumang sitwasyon ng aming buhay, magagalak kami. Sapagat ang aming kaligayahan ay natagpuan sa pamamagitan ng Panginoon. Sa iyong mga pangako. Sa iyong buhay na ibinuhay ng may kabanalan. At sa iyong buhay na naging masunurin hanggang sa krus, mamatay sa krus. At sa iyong muling pagkabuhay na mumuli sa mga patay. Nang sa ganun, ang aming pananampalataya ay hindi natagpuan sa mga bagay dito sa mundo. Kundi kami ay naghihintay na muli mong pagbabalik. Ang iyong muling pagbabalik, Panginoon, ay ito'y magbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi matutumbasan. Nawa, Panginoon. Ang aming mga pananampalataya sa inyo, ibantayan ninyo na ito'y lumago sa pagkakilala ng biyaya mo. Ng biyaya na ginawa mo sa puso ng bawat isa sa amin. Na mag-iwas sa amin na matakot. Na mag-iwas sa amin na manghina, na mag-iwas sa amin. At patuloy na magbigay sa amin ng pag-asa sa puso sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ang sitwasyon na nararanasan namin ngayon ay hindi makapagpahina sa aming pananampalataya, kundi ito'y makapagbigay sa amin ng pag-asa na ikaw ay muli na, malalapit na ang pagbabalik.
Tunay nga, purihin ka, walatiin ka, bigyan mo ang kasiyaan at kapayapaan ng aming mga puso na kami ay maghihintay ng pananabik sa muli mong pagpabalik. Sa iyong kapurihan, sa iyong magpawalang hanggan, ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa gabay at kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu. Sa iyong kapurihan. Amen. Amen. God bless mga kapatid.